Paunawa, ang lahat ng nakapaloob sa kwentong ito, ay pawangkathang isip lamang, at hindi tunay na nangyari. Salamat po. Sino? Maang na tanong ni Kayla. Malinaw naman niyang narinig ang pangalang sinabi ni Jacob. Ngunit hindi siya makapaniwalang ang lalaking iyon ang gusto nitong paibigin niya. My half-brother, Nathan. Ulit nito. Si Nathan Soriano? Sa dami naman ng lalaki sa Pilipinas, bakit ang lalaking iyon pa na parang wala na siyang mukhang may ihaharap pagkatapos niya itong sampalin? Kinakailangan pa nga niyang itago ang kanyang mukha rito na masalubong niya ito sa hallway. Pagkatapos ngayon, kailangan niya itong paibigin. Bakit kailangan kong paibigin si Nathan? Tanong niya kay Jacob. Dahil may batas sa amin si Papa. Sagot nito habang humahakbang palapit sa kanya. The old man doesn't want any of his sons to get seriously involved with any woman, lalo na magpakasal. Kapag nainlove sa'yo si Nathan at nakita ni Papa na nakokontrol mo na ang buhay ni Nathan, magagalit sa kanya si Papa. And so, automatically ay sa akin na pupunta ang posisyong iiwan ni Papa. Did you get the point, Kayla? Marahan siyang tumayo. Yes, naiintindihan niya ang ibig mangyari ni Jacob. Ngunit hindi niya alam na magre-resort ito sa ganong ideya. Masiguro lamang na ito ang magmamana ng posisyon ng ama sa maharlikuma. Kapag nagawa mo yan, Kayla, hindi ko na kayo istorbohin ni Melinda. Kakalimutan ko ang 15 million na utang niyo sa akin. Hindi mawawala sa inyo ang factory at ang bahay at ang lupa ninyo. Napamaang siya. Mukhang maganda ang ino-offer nito kung totoo man sinasabi nito. Tila iyon na ang last option at best solution na problema niya. And dugtong pan Jacob. Ikaw pa ang babayaran ko. 3 million. Pwede na yun, di ba? Makakadagdag pa iyon sa capital ng factory nyo. And most of all, ang pangakong hindi ko naguguluhin si Melinda. Nahulog siya sa pag-iisip. Very tempting ang offer nito. Ngunit ang tanong, kaya ba niyang paibigin si Nathan Soriano? Hindi yata madali ang ipinapagawa mo sa akin, Jacob. Kayla, with your charms, confident ako na madali mo magawa iyon. You know why? Dahil alam ko ang tipong babae ni Nathan. Someone like you na maganda. The prim and proper type. May pinaghalong simplicity and sophistication ang personality. Witty, matapang, at tipong seryoso sa buhay. Pero sa dami na nakapaligid na magagandang babae kay Nathan, mabuti kung pasilin ako noon. Pero hindi sila ang tipong siseryosohin ni Nathan. Alam kong mahuhuli mo ang kiliti niya. Paano kung hindi ko magawa, Jacob? Kung gugustuhin mo, Kayla, makagawa mo yun. Nasa likod mo ako sa paggawa ng misyong ito. I think you are the best choice. Dahil hindi magkakahinala si Nathan kahit konti. Napahugot siya ng malalim na hininga. Mukhang may gap kayo magkapatid . Baka ako pa maipit. Sabihin na natin meron nga. Pero hindi ka maiipit dito. Hindi ko naman siya ipapatay sa'yo, di ba? Ay, mukhang mission impossible ang pinapagawa mo sa akin, Jacob. Hindi ba pwedeng iba nila ipagawa mo? Sa mission na ito, dito kita kakailanganin, Kayla. I can offer this to anybody. But since
Ikaw nag-open ng suggestion at kayo may malaking pagkakautang sa akin. Sa'yo ko to i-offer. Ako pa nga nagbibigay sa'yo ng chance na masolve ang problema mo. Ang paibigin si Nathan ay napakasimple. Simple pa sa ABC. Kung hindi ka tumupad sa usapan, magpapagamit na rin lamang siya rito. Kailangan masiguro niyang malinaw ang usapan. Mahirap makapag-deal sa isang tusong katulad nito. I'm true to my word, Kayla. I know you don't like me. Pero pagdating doon, ay hahangaan mo ako. Meron akong isang salita. Kapag ipinangako ko, tutuparin ko. Nanatiling nakatitig lamang siya rito. Dapat ba siyang maniwalang tutupad ito sa pangako nito? Kung sakaling tatanggapin niya ang ino-offer nito. Kung duda ka pa rin, let's put in a black and white kung gusto mo. Gagawa tayo ng agreement. Magpirmahan tayo sa harap ng abogado. Hamon nito sa kanya. Can't you imagine kung gaano kahalaga sa akin ang pagiging CEO ng Maharlikuma at ang maging chairman ng Soriano Group of Companies? Kailangan ko masigurong sa akin mapupunta ang posisyon. And the best way to make sure na hindi inibibigay ni Papa kay Nathan ay ang masira siya sa paningin nito. Hindi ko makita ang logic kung bakit magagalit ang papa niyo sa kung sino man sa inyo ang magpapakasal o magkakaroon ng serious involvement sa kahit sa sinong babae. Nagtatakang komento niya. Napansin niyang medyo nag-hesitate pa si Jacob na sagutin ang tanong niya. My father's reason is too personal. He has his own reason. Kaya ayaw niya magkaroon ng serious involvement sa kahit na sinong babae ang mga anak niya. Imposible naman yatang hindi magkaroon ng serious involvement si Nathan sa kahit na sinong babae. Kilala ko siya. He is a real charmer. Siguro nga. But he never had a serious relationship. Dahil alam niyang ang unang sumuway sa batas ni Papa ay mawawala na ng pag-asa sa CEO and presidency of Maharlikuma. Hindi sa tumatanggi ako sa challenge ha, Jacob. Pero nakita ko na si Nathan sa Villa Royal and he seemed very unapproachable. Mukhang hindi magiging madali ang gusto mong gawin ko. Lalaki ako, Kayla, at babae ang kahinaan ng kahit na sinong lalaki, gaano man siya kagaling sa ibang bagay. Kung si former President Clinton, who was a fine man, ay nasira ng dahil lang sa isang Monica Lewinsky, kaya kaya mo rin palambutin ang prinsipyo ng isang Nathan Soriano. Saglit siya nag-isip. Ayoko sanang pakasangkapan ng kalokohan mong ito, Jacob. Pero gusto ko ang mga ino-offer mong kapalit. Good. I know you are a very smart lady. Kaya nga bigla akong naisip na ikaw ang ipain ko kay Nathan eh. May kakaiba kang charm eh. Bukod pa sa ikaw ang tipo ng babae na madaling makuha ang atensyon niya, tatanggapin mo ang offer ko. Dahil wala namang mawawala sa iyo eh. In fact, you will gain from this. Hanggang sa anong extent ko siya dapat paibigin? Tanong niya sa lalaki. Hanggang sa puntong halos mabaliw na siya sa'yo. Up to the extent na kontrolado mo na ang buhay niya. Na kapag hiniling mong pakasalan ka niya, he would be willing to give up everything, even the presidency of Maharlikuma. Pakasalan? Paano kung hindi niya ako mahalin ng ganun? Dahil alam niya kung anong mawala sa kanya kapag niyaya niya ako pakasalan. He may look a real macho, but he is an emotional man, Kayla. He is the kind of man na kayang i-give up ang kahit na ano pa kapag nagmahal. Kaya nga kailangan ko lang ay painan siya para madali na magalit sa kanya ang papa. At maset na ang isip nitong ako na agmamana ng presidency ng Maharlikuma. Pagkatapos ko siyang paibigin, anong sunod? Ikaw na bahala kung anong gusto mong gawin. Drop him if you want. Pero kung magiging wise ka lang, kapag napaibig mo na siya, samantalahin mo na.
Pakinabangan mo siya. He is a very generous man. Isa lang ang kailangan mong pag-ingatan na ang mabisto niya ang tunay mong motibo. Pag-iisipan ko muna ang ino-offer mo. Hindi ko ma-imagine ang sarili ko na nakipagsabuatan ako sa isang tulad mo. Kailangan ko ang desisyon mo as soon as possible, Kayla. Madali ako mainip. Baka maghanap ako ng ibang ma-oopera nito. For sure, kahit sinong babae ay igagrap ang offer ko. Kailangan ko muna itong pag-isipan ng mabuti. Bukod sa hindi ko yata kayang magpagamit sa plano mo against your half-brother, baka pumalpak lang ako. Kung magiging wise ka lang, wala kang talo rito, Kayla. Kumbaga sa chess player, ikaw ang didiskarte ng mga moves mo. Ang importante lang ay mapaibig mo si Nathan to the extent na lahat ay gagawin niya. Huwag ka lang mawala sa kanya. Muli ay nahulog siya sa pag-iisip. Kapag naalala niya ang nangyari sa bar at disco, parang nasisiguro na niyang hindi niya ito mapapaibig. Mahirap akong kaaway, Kayla. Pukaw sa kanya ni Jacob. Pero masarap akong kakampi. Matagal bago siya sumagot. Pagkuha na, ay umahon na siya mula sa kinauupaan at nagpaalam. Kinabukasan, "Don't tell me, ate, tatanggapin mo ang offer ni Jacob na iyon?" Ani ni Melinda sa kanya, sa tonong hindi sang-ayon. Kasalukuyan niyang hinahanap ang isang lumang magazine na ipinahiram sa kanya ni Gina, kung saan may featured article tungkol kay Nathan. Ewan ko nga ba, pakli niya. Pero naisip ko, kung yun lang ang paraan para patahimikin na tayo ni Jacob at hindi mawala sa atin ng factory at tong bahay, why not? Bahala na. Hindi ko ma-imagine na nakikipag-deal ka sa lalaking yun, ate. Ni hindi ka sigurado kung tutupad ang unggoy na iyon sa napagkasundoan ninyo. Iiling-iling na sabi ni Melinda habang nakasalampak sa kama. Baka gagamitin ka lang niya para sa pansarili niyang interes at pagkatapos wala siyang tutuparin sa mga ipinangako niya. Ikaw nga nagsabi nga, tuso ang lalaking yun, di ba? Mahirap maniwala sa mga sinasabi niya, ate. I have to take the risk, Melinda. Marami nakataya sa gagawin kong ito. I have to make this sacrifice. Total, hindi naman ako makukulong pagkatapos nito. At kahapon na pinag-aaralan ko ang mga kilos niya, masasabi ko na napaka-importante sa kanya na masiguro na sa kanya mapupunta ang presidency ng Maharlika. I-legitimate siya ng isang maumpluwensya at makapangyarihang tao. You can just imagine kung gaano niya gustong malampasan ang mga legitimate son ni Don Juan. Paano naman may in love sa'yo si Nathan kung sa first meeting niyo pa lang nagalit na sa'yo? Iyon nga lang pinoproblema ko, Melinda. Pero siguro naman na makakalimutan na niya ang incident na iyon. Nang makita niyang hinahanap na magazine, ay nagmamadaling binuklat niya iyon. Mahilig pala si Nathan sa scuba diving ang polo. He loves horses. He likes simple women with touch of sophistication. At mahilig sa mga bata. Bingo. At least, hindi na mangangapa kapag in-approach ko siya. Sabi niya, habang binabasa ang isang bahagi ng artikulo tungkol dito. Ngunit alam niyang kailangan niyang paghandaan ang muli nilang pagkikita ni Nathan Soriano at ang mission niya sa paglapit dito. Kinahaponan, tinatanggap ko na ang offer mo. Sabi ni Kayla nang tawagan niya si Jacob. Aba, good. Halata sa tinig nitong natuwa ito sa desisyon niya. Hinihintay ko na talaga ang tawag mo. Kailangan magkita tayo. Gusto ko may written agreement muna tayo bago ko gawin ang pinagawa mo sa akin. Paniniyak niya. I find this agreement ridiculous. Pero kailangan ko maniguro. Baka hindi ka tumupad sa pangako mo pagkatapos kong gawin ang pinapagawa mo sa akin. Okay.
ay di magkita tayo sa coffee shop sa ground floor ng Rockwell Center, 5 o'clock. 5 minuto bago mag-alas 5 ay dumating na sa Rockwell Center si Kayla. Inabutan na niya roon si Jacob. Mukhang kanina ka pa yata. Pansin niya rito. About 20 minutes. Kapag business na pinag-uusapan, I'm always on time. Kahit paano, ay nagbigay iyon sa kanya ng katiyakan na tutupad ito sa napag-usapan nila. May inabot ito sa kanyang papel. Isinulat ko rin ang ilang pang impormasyon na makakatulong sa iyo para sa mission mo, Kayla. Pinasadahan niya ng basa ang tila biodata ni Nathan na nakasulat sa papel. Ang mga preferences at hilig nito. Isa sa mga nabasa niya ay madali itong ma-attract sa mga babaeng magandang magdala ng swimsuit at may mayayamang dibdib. Kung may tanong ka sa next step mo, alam mo na kung paano ako makukontak. Bilin pa ni Jacob na mukhang seryoso sa agreement nilang iyon para ito na nakipag-business transaction base sa kaseryosohan ng mukha nito. Alam mo, Jacob, kung hindi lang sa mga bagay na ikukonsidera ko, hindi ako papayag sa kalokohang to. Mataman siya nitong tinitingnan. Kakampi ba kita o kaaway? Tanong nito sa kanya. Lumipas ang ilang araw. Nathan point of view. Ang gabing iyon, ang isa sa mga espesyal na gabing nagbabaan ng mga bituin ng iba't ibang larangan para madagdagan ng liwanag sa Villarreal Island. Movie personalities, socialites, politician, ramp and commercial models, idagdag pa ang kinang ng mga Diyos-Diyosan ng Villarreal Island Village. May gaganaping bikini open sa beach resort ng weekend na iyon. Marami nga nanghihinayang na kababaihan dahil karamihan sa mga villa owners ay may mga asawa na. Pero may ilan pa rin available tulad ng singer na si Gareth Raimundo, ang mailap na si Marcos Regalado at si Nathan Soriano na walang babaeng dinadaanan na hindi napapalingon. Mamili ka na, pare. Siniko siya ni Nicolea. Katabi niya ito sa panel ng mga judges habang isa-isang rumarampa sa stage ang mga kababaihang kalahok sa bikini open. Nobody really caught my attention, pare. Aniyang iiling-iling. Umarangkada na naman yung pagiging pihigan mo. Kantsaw nito sa kanya. Pare, I want special woman. Iyon magpapabago sa paningin ni Papa sa mga babae. Ay, hindi pa rin ba nagbabago ang Papa mo? Ewan ko nga ba, pare. Pero mukhang kamatayan na niyang galit sa mga babae. In fact, hanggang ngayon, ay galit na galit pa rin siya kay Sanuel dahil ang pinakasalan nito si Gailey. Kaya ba ayaw mo pa ng serious involvement? Dahil nag-aalala ka rin sa galit ng Papa mo? Hindi. Hindi ako naaalarma roon, pare. Hindi ako natatakot sa galit niya. If I happen to find the right woman to marry, walang makakaawat sa akin. Not even Don Juan Soriano. Puno ng paninindigan, sabi niya. Di ganun pala. May irereto ako sa'yo. I know her. She's nice. Bakit hindi mo subukang imbitahan siya to have a dinner with you para makilala mo siya mabuti? Suggestion ni Nicolea. Sino naman yung manok mo? Di si Lani, yung best friend ng honey ko. To be honest with you, pare, ayoko nang isineset up. Ilang beses ko na nakita si Lani. Kung interesado ako sa kanya, first meeting pa lang ililigawan ko na siya. Ganun ba ang gusto mo? Yung may tama kagad? Parang ganun nga. Pero Nathan, nade-develop ang damdamin. As you get to know the woman better, saka mo madidiscover na nasa kanya mga qualities na gusto mo. Umiling siya. Kapag nakita ko ng right woman for me, first eye contact pa lang namin ay may kabog agad. Kapag naramdaman ko yon, hindi ko na siya pakakawalan.
Pare, ang daming babae ngayon dito sa Villarreal. Bakit hindi mo igala ang tingin mo? Lahat yata ng pinakamagandang babae sa Pilipinas ay narito na. Siguro naman isa sa mga iyan ang babaeng hinahanap mo. Pare, hindi hinahanap ang tunay na pag-ibig. Kusa yung dumarating. Sa tally sheet na hawak nila ni Regulea, bilang mga hurado sa Bikini Open, 24 ang nakalistang female contestant at 18 ang mga lalaki. Ngunit pagkatapos ng pumarada ang male contestant, 23 na lang ang nagagandahang kababaihang pumarada suot ang nilang mga bikini. At nahagip na mga mapag-unserbang mga mata ni Nathan ang isang magandang babae na kinakausap ang isa sa mga organizer ng competition. Nakabikini ito, ngunit may scarf na nakapulupot sa baywang. She stood like a model. Lutang na lutang ang pagiging voluptuous ng katawan nito. Sa tingin niya, may potensyal itong manalo. Bagamat hindi niya gaano makita ang mukha nito dahil naka-side view ito, alam niya maganda ito. And she looked familiar. Pero mukhang may problema ito kaya kinakausap ng organizer. Pagkaway lumapit ang naturang organizer sa kanila. Hindi na tumuloy yung isa, kaya 23 na lang ang female contestant natin. Sabi nito. Bakit? Potential winner pa naman yung isang yun. Nangihinayang na tanong niya. Hindi ko rin alam eh. Wala siyang sinabing reason. Basta nag-back out na lang siya. Bigla siya na-intriga sa babaeng iyon na kanina pa niyang iniisip kung saan niya una nakita. Siguro kung nakita lamang niyang mabuti ang mukha nito ay matatandaan niya. Ngunit sa dami ng mga babaeng nakilala niya, kung minsan ay hindi na niya maalala. Pagkatapos ng isang linggong subsub sa trabaho sa opisina, mas ginusto ni Nathan na sa Villarreal Island gugulin ang kanyang weekend. Kung minsan, Biyernes pa lamang ng hapon ay nasisla na siya. Doon siya nakapag-unwind, nare-relax at nare-recharge bago muling humarap sa mga trabaho. Paboritong activity niya roon ang water sports, jet ski, scuba diving at snorkeling ang gusto-gusto niyang gawin kasama ilang kaibigan. Kabilang sila Marcos sa Scuba Divers Club. Naghahanda siya pati na ang kanyang mga kasama sa Divers Club sa isang bahagi ng Villarreal Island nang may mapansin siyang isang babaeng nagsusuot ng flipper. Naka-scuba suit ito at kumpleto na ang diving gadgets. Mukhang binibigyan ito ng instruction ng diving master sa isla. Wala silang kasamang female diver maliban sa babaeng iyon. Naintriga siya. Kung tutuusin, ang scuba diving ay hindi water sports para sa mga babae. Bihira ang babaeng sumusubok ng sport na iyon. Nang umulat ito mula sa pagkakayo ko, ay saka lamang niya nakitang mabuti ang mukha nito. Siya nga yata. Iyon nag-back out na contestant sa Bikini Open last week. Natigilan siya nang mapatingin ito sa kinaroroonan niya at magtama ang kanilang mga mata. Noon lamang niya ito lubos na napagmasdan at nakilala niya ito. Teka, siya ang babaeng nanampal sa akin sa bar and disco . Hindi ako pwede magkamali. Siya yun. Alam niya nakilala rin siya nito. Ngunit walang reaksyon mula rito. Walang emosyon na mukhang tinignan lamang siya nito na parang wala itong nagawang kasalanan sa kanya. Pagkuway, agad din itong binawi ang tingin sa kanya. Nagpatuloy ito sa pag-aayos ng flipper nito. Hindi pa rin niya inaalis sa tingin dito. Nang muling mapadako ang tingin nito sa kanya at muling magtama ang kanilang mga mata. Medyo umirap na ito. Napangiti siya. Sa buong buhay niya, ito lang yata ang babaeng nang irap sa kanya. And he found it cute. Siya na nga may traso sa akin. Siya pa may gana mang irap. Nangingiti at naiiling na isip niya.